Hello guys! Kasama ko ngayon yung number 1 Unit Manager of Dominion Global Summit Life Insurance Agency, so si UM Ayan, so interview natin siya guys kung paano siya naging successful sa industry na to. Okay, so before that okay lang ba share mo sa amin yung background mo prior Pru? So, ang background ko before PruLife UK is I am a customer service representative sa isang BPO industry. Yan. So, I started working here sa PruLife UK as a part-timer during pandemic. So, I'm looking for a part-time job during that time dahil we were assigned work from home and sobrang tingin ko naman nung time na yun may extra akong time to do a part-time. That's why I decided to join. Ayan, so actually guys, nag-join daw siya dahil naghahanap siya ng part-time that time. And tingin niya, marami siyang oras ng time na yon. Kaya, ayun, pwede tayo dito guys, no? Pwede talaga yung part-time. And so, another question, ilang years ka sa company nung na-hit mo yung first 1 million income mo? Ayan, no? So yung first 1 million income ko, annual, siguro nakuha ko siya nung going second year na ako dito kay PruLife UK. Which is beyond my expectations kasi yung maka 400 nga lang ako or 500k annual income, sobrang saya ko na nun. Pero grabe nung chinek ko yung SOA ko year to date, naka 1 million na pala ako. Wow, grabe naman yan. So, pautang, charot. So, ayun naman sa tingin mo, ano yung naging habit na nagdala sa'yo sa ganitong level of success? And any advice sa mga viewers natin na gusto din maging successful sa industry na papasukan nila? Nice. Ang dami naman tanong. So, siguro yung ano muna, yung last question muna is ano yung advice ko sa mga tao na gustong maging successful sa industry na papasukin nila is to attend trainings talaga and to make sure na they truly understand the system of the industry they wanted to join. So sa end ko, sa part ko naman, before I join PruLife UK, I do my research na kung ano klaseng industry to, anong klaseng sales itong papasukin ko. So before prior joining, talagang ina-anticipate ko na ano yung mga rejections and objections na may experience ko and ano yung may offer sa akin ng company. Ayan, grabe. Ang galing talaga guys, no? Kasi tama yung sinabi ni no? Na kapag may pinasukan ka na career or gusto mong industry, kailangan alam mo kung ano talaga yung meron doon. Okay? Ano yung system nila, ano yung culture nila. Okay? So last question na yung habit pala, kasi hindi mo siya nasagot noong una. So ano yung habit na sa tingin mo nagdala sa'yo sa ganitong level of success? So, ayun guys, ano ba yung habits na ginagawa ko para maging successful sa career na to? So, number 1, you really need to set your mindset and you really need to have a vision. Saan mo ba nakikita yung sarili mo 2 to 3 years from now? Do you see yourself as an MDRT, a manager, a branch manager, ganyan, or just a regular agent na still selling policies, ganyan. So, it's always up to you. And especially kasi wala tayong manager or wala naman tayong boss na or someone na nagbibigay sa atin ng daily tasks. No, it's babalik at babalik pa rin tayo doon sa personal discipline natin. Yan. So, you really need to have positive discipline and consistency. Ayan, so agree tayo guys, no? Pinakauna talaga doon yung vision. Ano ba yung gusto mong ma-achieve? Okay, para clear sa'yo yung vision mo, kailangan talaga siya, alam mo. Okay, and second, yung discipline. So, importante talaga siya guys na sinabi ni na kapag may disiplina ka sa sarili mo, iba yung level ng kagustuhan mong marating siya kasi disiplinado ka and nagagawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin. So, ayun lang guys. Thank you so much sa time and I really appreciate na nakasama kita sa video ko. So, looking forward for more success guys. Bye-bye!